Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang mainit na naman mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin. Kapatid ni Arnie Tevez na si Henry Tevez at ang kanyang dalawang anak. Kasunod na rin po ang paglabas ng warrant of arrest. Naku po, pag nagkataon, malapit-lapit ito na magsasama sa kulungan, anak, kapatid, ha? Ilaman po ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kaunting vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. While we are happy with the news that may issue na nag-issue na ng warrant of arrest kay Arnie Tevez, nararapat rin lang po na ma-issuehan na rin ng warrant of arrest si Henry, yung dalawang anak ni Arnie, at yung iba pa na kasama sa mga illegal possession of firearms and explosives. Ma'am, ano po yung naging reaksyon niyo dito nang maglabas nga ng warrant of arrest? At parang meron pa yata din na inaantay ang DOJ na warrant of arrest din sa iba pang mga isinampang kaso laban dito kay dating Congressman Arnie Tevez? Talagang we are very grateful. Kami, kasama ko yung mga pamilya ng mga biktima ng multiple murder, victims of frustrated and attempted murder, at mga kapamilya namin, we are grateful talaga na yung wheels of justice ng ating bansa is really grinding towards the direction it should go para mabigyan talaga ng katarungan ang nangyayari ang mga pangyayari na karumal-dumal sa aming mga loved ones. And you know, the issuance of a warrant of arrest is really something na talagang parang isang napakalaking leap po from getting to where we would like our loved ones to have and where justice should be in the not so distant future po. Kaya talagang grateful kami at yung hustisya na minsan nafe-feel namin mailap, pero ngayon nakikita namin na seryoso ang ating justice system sa Pilipinas to pursue the case. Meron din po ba kayong alam, ma'am, sa panig naman po ng mga Tevez, like dating Congressman Henry Pride Tevez, though ang ating nalalaman lang is hanggang doon lang siya sa na-designate bilang terrorist ng ATC, pero wala pa tayong naririnig na kung kasama ba siya sa mga warrant of arrest. Meron din pong mga anak, itong si Congressman Arnie Tevez, na mga board members din po ng Negros Oriental. Meron po ba kayong impormasyon na sila rin ay tatakbo dyan sa 3rd District? Actually, sir, it's a good thing that you brought that up because that was also my concern. Totoo yan. Yung lumabas na warrant was for the multiple murder, frustrated and attempted murder of the governor along with the others. Pero yung illegal possession of firearms, illegal yung possession of explosives, kung saan kasama doon sila yung kanyang kapatid na si former Governor Henry Tevez at yung kanyang dalawang anak ni Congressman Arnie at iba pa, naghihintay pa po kami hanggang ngayon. And I think the media, you can help us po pagdating sa usaping ito. Kayo po talaga ay pwedeng mag-interview sa CIDG. You can also interview DOJ and SILG regarding this matter. Kasi if we try to recall, I think sometime in July or June, si SILG came to Dumaguete sa Nopo at inurient kami para siyang nagbibigay siya ng report kung nasaan na at ano yung mga kaso. So I think media can really help us also ask the different offices of the government, those so-called in charge ng
pag-file ng kaso, kung kumusta na rin po ito. Kasi while we are happy with the news that may nag-issue na ng warrant of arrest kay Arnie Teves, nararapat rin lang po na ma-issuehan na rin ng warrant of arrest si Henry, yung dalawang anak ni Arnie, at yung iba pa na kasama sa mga illegal possession of firearms and explosives po. Kasi kung aaralin mo talaga, the two is very connected. The murder of the governor is very connected with what was uncovered, unearthed in their compound. Okay, alright. Yan po mga kaibigan. Napanood nyo naman ng video. Shoutout at maraming salamat SMNI. Ipahintulot po ang paggamit ng inyong video clips. Supportahan po natin yan, SMNI. Eto, talagang usapang warrant of arrest na naman tayo mga kaibigan. At bilang pagpupugay, pumalapok muna tayo. Nako po, palakpak na may kasamang smile ay part pa rin po ng karugtong ng ating pag-celebrate dito ho sa paglabas ng warrant of arrest sa kaso ng digamo ho at ang tinuturong utak ay itong si Arnie Teves. At bago po natin tuluyan dakuhan itong kaso po na laban kina Henry Teves at dalawang anak ni Arnie Teves, ay puntahan po muna natin itong reaksyon. Maraming salamat po Mayor Janice Digamo. Nandiyan ho na kinumusta ng sa ruling na video na yan na sila po ay nagpapasalamat una sa Panginoon. Nagpapasalamat siya sa gobyerno, sa ating kasalukuyang pamahalaan ngayon, sa lahat po nang tumutok dito at gumawa ng paraan upang sa legal na paraan upang makamit po itong tinatawag na justice. Bagamat na nandun pa lang sa ika nga po paglabas ng warrant of arrest at tayo ay ito po ay marami pang hakbang ang pagdadaanan, ay pangitan na po dito ang liwanag. Importante pong mahalaga yon. Pangita na ang liwanag. The end is near. Na naginip ng gising, nakatulala sa hangin. Diyos mio mabagin, Diyos ko po rode, Santissima Man la Virgen. Wag po kayong mainip, tatalakayan natin ito. Marami po ang nagtatanong, mga kaibigan, kung bakit daw ho wala daw kaso itong dalawang anak ni Arnie Teves. At marami din po ang nagtatanong kung ano daw po ang kaso nitong si Pride Henry Teves na kapatid ni Arnie Teves. Kahit diyan po sa comment section ay napakadami po ang nagtatanong. Ay yung iba ho ay nasagot ko na. Subalit ginawa po natin ng vlog na ito at ng isahan na lang po sagot, mga kaibigan. Importante kung malaman natin ito. At siyempre, kung nakakadismaya nga naman kung wala talagang kaso itong anak at ang kanyang kapatid, ay parang manlulumo tayo. But ito po, mayroon po mga kaibigan. At yan po ang ating bibigyan ng diin. Bibigyan po natin ng linaw na yan ang inyong mga katanungan. Talagang kumusta? Kumusta po kayo mga mahal kong OFW? Bago tayo pumunta doon sa pinakarurok ng ating pagtatalakay, siyempre gusto ko munang kumustahin kayo. Alam kong masaya kayo eh. Siyempre lalong-lalo ng mga taga-Negros. Ang dami natin mga taga-Negros palang OFW. Nasa Malaysia, nasa Kuwait, nasa Brunei. Nagbibigay po ng message sa atin. At yung iba po ay hindi na nagbabanggit ng pangalan, nagpapabanggit. Maraming salamat po sa suporta nyo. Siyempre ang mga kababayan natin sa Pilipinas, maraming salamat din po. Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa Cebu. Napakadami pa lang nanonood sa atin yan. Heto na, pinadaan na lang po natin kaunti. At yan po importanteng mahalaga na mabanggit po ang itong ikangay tinatawag nating mahal nating mga kaibigan. Heto,
matindi to. Napakaliwanag po sa ruling ng video. Inulit ko, itong tatalakayin po naman natin ngayon ay kaso ng anak ni Arnie Tevez at itong kapatid na si Pride Henry Tevez bilang sagot ko po sa mga public opinion diyan sa comment section dahil napakadami ho nagtatanong. Katulad ng nasabi ko po kanina, ito po ang kasagutan. At kahit nga po ako po ay parang nawawala ng tiwala sa ating justice system kung ito po ay talagang walang kaso. But ito po ang katotohanan, mga kaibigan, dito po sa mga nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section. Mayroon po silang kaso, mga kaibigan. But ito pong kaso na ito ay hindi po kaugnayan dito po sa Digamo case. Dito muna, tawag na po tayong lumampas muna sa Digamo case para hindi naman tayo malito. Maliwanag po diyan sa ruling ng video, mga kaibigan, ang nabanggit ni Mayor Janice Digamo na susunod na din at karapat-dapat na maisyuhan ng warrant of arrest ito, mga kaibigan. Sino ito na i-isyuhan ng warrant of arrest na susunod? Ang anak ni Arnie Tevez na dalawa. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, basta kilala nyo to, dalawang anak ni Arnie Tevez at siyempre itong kapatid na si Pride Henry Tevez. Ano po ang kaso nila, mga kaibigan? Ang kaso po nila ay illegal possession of firearms and explosive. Naika nga po ang mga ebidensya na nakuha na matataas na kalibre ng baril ay diyan po sa kanilang nasasakupan ng mga Tevez, itong mga anak po niya at itong kapatid niya po. Mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyo na ito pong nakuha ng mga armas ay sandamakmak po. Gumamit pa nga ng anong tawag dito? Bako para lang po mahukay. Napakadami pong armas nito, may granada, mga kaibigan. Yung nakita nyo po sa video, kung napanood nyo po na napakadaming armas, iyan po ang kinaso. Dito po sa dalawang anak ni Arnie Tevez at sa kapatid ni Arnie Tevez na si Pride Henry Tevez, mga kaibigan. Ang tanong, wala po itong kaugnayan dito sa warrant of arrest na lumabas. Hindi po sila kasama sa warrant of arrest na lumabas dito sa Digamo case sapagkat separate po ito. Kakaiba po itong kaso, mga kaibigan. Ang kaso po, inuulit ko, dito sa Digamo case ay frustrated murder, attempted murder, murder. Mga Nobel po yan. But ang kaso po dito sa anak ni Arnie Tevez at ang kapatid ni Arnie Tevez ay illegal possession of firearms, mga kaibigan. Ngayon po, marami po ang nagtatanong, nasaan na po ang warrant of arrest, mga kaibigan? Kung matatandaan nyo po, mga mahal kong netizen, tinalakay ko na po ito by month of July. Nauna pa po itong subject for resolution dito sa Digamo case. Dahil ito pong Digamo case ay nag-subject for resolution po ay nung nakaraang buwan lang po. So mga katuwid, mas mabilis po na ito po ay naglabas ng warrant of arrest. Naunahan pa po na lumabas ang warrant of arrest dito sa Digamo case. But hindi po yun ang question. Pinaliwanag ko lang po. Siguro mayroon pong mga legal na proseso pa na pinaplansya at nasa ganun po, hindi magkaroon ng technicality. Itaga po natin sa bato, mga kaibigan. Subject for resolution na po yung kaso na illegal possession of firearms and explosive laban diyan po kay Pride Henry Tevez at sa dalawang anak ni Arnie Tevez. Ano po ang ibig sabihin nito? Warrant of arrest na po ang kasunod nito, mga kaibigan. Warrant of arrest na din po ang kasunod nito, mga kaibigan. Dahil ito po ay by month of July pa ang ating DILG Secretary
Benhar Abalos, kung matatandaan nyo po, binlag ko na din ito, nagpunta po diyan sa Dumaguete, mga kaibigan. At ito ay on the record diyan sa vlog ko. Pumunta po siya sa Dumaguete, si Benhar Abalos, ang ating DILG Secretary, at nagkaroon po siya ng press briefing tungkol sa status po ng mga kaso. Isa po ito sa nabanggit na matagal ng subject for resolution, ang illegal possession of firearms. By month of July niya po ito nabanggit diyan sa Dumaguete. Ay anong buwan na po ngayon? Ba't hindi po natin sinisisi, mga kaibigan? Alam ko po, mayroong ikangay, pinaplansya pa diyan ng sa ganun po. Talagang siksik liglig bago ilabas ang warrant of arrest, mga kaibigan. Mga kaibigan, hindi na naman po katulad ng nasabi ko. Hindi na naman po ako magsasabi dito kung bukas o isaktong araw, isaktong oras, isaktong buwan kung kailan po ito lalabas, mga kaibigan. Katulad po, uulitin kong muli, ang paglabas po ng warrant of arrest dito laban kay Pride Henry Tevez, laban sa dalawang anak ni Arnie Tevez, ay ilang tulog na lang po ito, mga kaibigan. Lalabas at lalabas po ito. Alam ko po, naunawaan niyo ko. Ayoko na pong pahabain. Hindi po pwede na ito ay walang warrant of arrest na lalabas. Datapwat na sabi ko, hindi pwede na ito ay hindi labasan ng warrant of arrest. Dahil ito po ay nag-subject for resolution na, mga kaibigan. Ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi pwede na ito ay hindi labasan ng warrant of arrest. Dahil alam po, kalat na kalat sa social media na ang sandamakbak na armas, napakatataas na kalibre ng armas, ang ebidensya ho. Maliwanag po na napakatibay ang ebidensya na nakuha. Yan po ang maghahatid para magkaroon po ng warrant of arrest. Ibig sabihin, isang senaryo, kapag hindi po lumabas ang warrant of arrest dito, ang tanong, ay saan galing ang armas na nakuha? Yun po ang tanong. Uulitin ko ho, kung hindi man lumabas ang warrant of arrest laban sa anak ni Arnie Tevez, laban sa kapatid ni Arnie Tevez, ay saan galing ang mga armas? Ibig sabihin, tanim yon, tanim ng gobyerno, kaya hindi nilabasan ng warrant of arrest dahil walang ebidensya. Mga kaibigan, isang senaryo po. Isang senaryo ko yon. Kaya't nabangi ko po't natalakay ang senaryo na yan. 100% mga kaibigan na lalabas ang warrant of arrest sapagkat mayroon pong matibay na ebidensya. Mayroon pong sandamakmak na armas na nakuha na napakatitibay na ebidensya. Yan po ang gusto kong ipunto. Alam ko po, nakuha nyo ang gusto kong ipahiwatig. Mga kaibigan, hindi po tayo nag-iimbento dito ng mga tinatalakay natin. Sinasabi ko nga po ito, hindi man mangyari ngayon sa oras ng ating tinatalakay. Tandaan po natin, hindi po ito sasala. Gigising muli tayo na magbablog ako na lumabas na po ang warrant of arrest laban ho dito sa kapatid ni Pride ni Henry Tevez na si Pride Henry Tevez at ang kanyang dalawang anak. Ilang tulog na lang po yan, mga kaibigan. Itaga po natin sa bato. Mabigat po itong kaso na ito, mga kaibigan. Kaunting padaan lang tungkol sa kaso dito po sa illegal possession of firearms and explosive. Mabigat po ito. Kulungan po ang bagsak nito. Once na lumabas po ang warrant of arrest dito, obligado po na arestuhin ang dalawang kanyang anak at ang kapatid na si Pride Henry Tevez. Obligado po dahil may legal na pong batayan. Ito po ay Nobel recommendation, mga kaibigan. Habang nililidis din po ang kaso at sila po ay sama-sama diyan sa kulungan, mga kaibigan. Wala ho itong pansamantalang kalayaan. Data po at nasabi ko yon, sama-sama po sila sa kulungan
pag nahuli itong si Arnie Tevez, pag inisyuhan ng warrant of arrest, nilabasan itong si Pride Henry Tevez, ang dalawang anak ni Arnie Tevez. Dahil sabay pong ipailang kaso dito sa tatlo na anak ni Arnie Tevez at ang kanyang kapatid, sama-sama po sila na ika nga po'y dadamputin kung lalabas ang warrant of arrest. Ang gusto ko pong ibig sabihin, isang file lang po ang kaso nila sama-sama, mga kaibigan. That's why, pag lumabas po ang warrant of arrest dito, sama-sama din po ito, mga kaibigan. Yun ang gusto kong ipunto. Nobel recommendation po ito, mga kaibigan. Habang nililitis ang kaso, ay nandiyan ka po nakakulong. Hanggang hindi po dumarating doon sa ika nga po, talagang hinahatulang ka na, mga kaibigan. Alam ko, ilang taon itong bubunuin bago dumating doon sa ikangay korte na nagsasabi guilty beyond reasonable doubt doon po sa kaso na illegal possession of firearm and explosive. Ilang taon po ang gugugulin dito bago marating yun. That's why ilang taon ka rin po nakakulong diyan habang nililitis ang kaso. And I'm sure, hindi naman po ito maabsulto pag dinaan sa tamang proseso, pag dinaan sa legal na proseso, dahil mayroon pong ebidensya na pinaghahawakan. Alam nga madismiss ang kaso, ay saan galing yung pag nadismiss ang kaso? Ay saan galing yung mga nasamsam na baril na yon, mga pampasabog kung madidismiss ang kaso? Isang senaryo, mga kaibigan. Saan galing yon? Mga armas na yon kung hindi lalabas ang warrant of arrest. Kaya't mga kaibigan, lalabas at lalabas po dito ang warrant of arrest. Ilang tulog na lang po. Kaya't maliwanag po dito, hindi po tayo nag-iimbento ng mga senaryo na ika nga po'y tinatalakay natin. Maliwanag po dito na magsasama-sama sila sa kulungan po, ama, kapatid, anak. Maliwanag po yan. According po, diyan po, sa ika nga po'y ruling ng ating batas na ika nga po'y sinasaliksik po natin na kapag lumabas po itong warrant of arrest, sabay din po silang aarestuhin. Alam ko po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. At katulad nga po ng sinasabi ko, nagbabatay po tayo sa ruling ng video. Hindi po tayo nagbaalam-malaman dito. Nagsasaliksik po tayo kung papaano at kung ano po ang legal na proseso. Datapuat, pinapaliwanag ko po ito sa inyo. At bago po ako magpaliwanag sa inyo, nagkakaroon po tayo ng pagsasaliksik, mga kaibigan. Maliwanag po na sinabi sa ruling ng video na yan ni Mayor Janice Digamo, nakarapat dapat ipatupad kasunod na ang warrant of arrest. Karapat dapat dalabasan ito ng warrant of arrest at kasunod na ang warrant of arrest. Maliwanag po diyan sa ruling ng video na yan. But anyway, intayin po natin ang ika nga po'y resulta nito. Kaabang-abang po ito, mga kaibigan. Okay, right. Medyo papaya pa lang po yan. At bibigyan po natin ito ng part 2, mga kaibigan. At abang-abang po tayo. Marami pong kabang-abang dito sa Digamo case, mga kaibigan. At bilang pagpupugay, siyempre, hindi pwede natin kalimutan itong mga mahal natin na taga-subaybay na nagbibigay ng public opinion. Diyan sa comment section ay dito sa bandang huli ng ating video tuwing tayo mag-upload na meron po tayong portion na shoutout. At buhat dito, ito lagi, masugin natin taga-subaybay ito. Si Cesar Austero. Shoutout sa iyo, Idol Cesar Austero. Kaandis, magandang resulta yan, wala nang kawala. Si Calvo, and good job PBBM, tama po kayo, hindi man ngayon o bukas o sa susunod na araw, pero mangyayari siya, uuwi nga na nakapusas at naghihimas na nga ng makintab na matatabang Rias, kaya nag-Rias sa vlog mo YouTube na makintab. Yay, palakpakan! Thanks sa sariwang vlog mo, Candice. Maraming salamat Cesar Austero. Shoutout sa iyo, mabuhay ka po. Ito pa ang kasunod.
Danny Santos, shout out at maraming salamat po. Eto, ay hulog is imperno si Arnold Putibis dahil kasama niya walang utang na hindi pinagbabayaran at hindi kailangan magbayad si Tibis sa kanyang mga kasamaan. Ang Diyos ay kalaban ng masama at ang masama ay ang mga Tibis. Okay, alright, maraming salamat po. Shout out Danny Santos. At syempre dito pa, bagay talagang makulong siya ni Tibis. Sana ikulong talaga ang taong ito para magbayad ng kasalanan. Buhat kay Luis Tacutalbas, shoutout sa iyo. Maraming salamat po. Nasaan pa? Ito kay Divine Grace shoutout from Germany ito. Maraming salamat po. Very good, pwede na si Tibis magdancing muna siya bago papasok sa jail. Thank you for sharing. Maraming salamat din po. Buhat kay Crisandra Dima, shoutout, mabuhay ang mga taga Negros. Nakawala na sila sa kadina. Ingat din kay Henry. Mabibigyan din ng mga maliwalas ang bukas nila. Okay, maraming salamat po. Kung hindi man po nabanggit ang inyong mga shoutout, siguro po sa susunod na aking mga vlog ay mabanggit po ang inyong mga public opinion at shoutout. Okay, diyan po sa comment section na pwede po kayong magbigay ng public opinion. At sabay-sabay po nating i-like ang video na ito, mga kaibigan. At wag po tayong susuko, kasama ko po kayo dito sa ating pinaglalaban. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan!